Good morning, gafters! Bago ra ko nga nag-coffee and wala pa jud ko'y ligo. Anyway, today I am going to share with you my whole experience from my BFS appointment. So, yesterday was my appointment at the BFS. First, I was so nervous. Grabe na ko ka. Cool ba? As in, namugnaw siya kong maayo kay first time nga wala nga akong bana sa akong gilid. Kaya dili man gud pwede makasulod dito nga akong bana sa area. So naara gid siya sa gawas maghulat. Dito ra siya. And wala pa gyud mga chairs ang hulatanan sa gawas. So mag-walking lang siya dito, mag-standing. And then ako in town dito, ako ra yung karate, ako ra dito solo nga paningkamot. Sabi ko na kuyawan gafters, it's because I'm not used to using elevators. Most of the time, kanang maadumi og mga hotel or katong appointment na mo dito sa embassy sa una. Naadjud ang akong bana. So, dili ko makuyawan nga mo kuan sa elevator. It's because naaman siya. So, what I love is always staying in the province, be with animals, goats, pigs, dogs. Mga inana ra gyud taon. So, pag abot, aning mga inani nga butang. Oh my goodness. Perti na kong pamugnaw. Kay, ingon ani man bugyog ko kung makuyawan ko as in, mamugnaw jud ko sa kong mga kamot. Siya fast forward, nakasulod na ko, adang gigudla ko sa kong bana, dito siya sa gawas galantaw. Then, nidiretso ko sa premium. So that, diretso-diretso na lang ang process. So, no, premium na lang ko. Among gilantaw, a night before sa akong appointment, nga pwede day ka nga mag-go with the premium. So, ni premium ko, para ang process is smooth siya kay naka-try na mi, katong wala mi ni go for spend o ganang money para sa main anang process. As in, dugay kay kang entertainon, unya daghan pa kay kag linya-linyahan. So, anyway, dili man pud siya kayo mahal ang bayaran sa premium. Nindot kay didto kay na ay mo assist nimo, which is mo assist nimo, mo verify sa imong requirements, then kuyog nimo didto ining bayad. Wala na daghang langan-langan. Automatic na ka nga maka proceed sa mga process nila. So, mo to ni go jud ko for premium. Pag-abot na ko dito sa premium area, wala pa ko dayo nakasulod na yung mga naglinya dito marang mga 45 people. So nisunod na po ko dito og linya. Pero ang tanaw ko sa oras, ang akong appointment is 7:30. Yan ako sa kumbana. Unsay mahitabo if 7:30 na, then wala pa ko nakasulod diri. So wala po idea nga akong bana. Mo to ni duol ko sa guard. Nanguta na siya sa akong country, ingon ko Switzerland, and then ningon siya nga, wait lang, it's because wala pa staff sa sulod sa Switzerland nga country. So, mo to gahulat ko. Pero wala gyapon na wala akong kakulba, kay 7:20 na lang, wala pa gihapon ko nakasulod. So, what if ko ba, ako kasabot manggod sa process. Kay, first time, I thought mo adto mi dito sa saka room pa beside ato nga premium room. So, wadyo ko kasabot. Moto nga, niyahan po ko sa kumbana 7:20 naman, niya 7:30 akong appointment. Sa akong buhaton, mabiya ko diretso ko dito sa room for appointment or unsa jud. Wala lagi idea akong bana. So, mao to, pagka 7:22, gitawag na ko sa guard. Kasulod na ko, then proceed ko sa table 9. Wala ko ga-expect nga maayo kaayo ang Ginoo sa pagpaangay sa maong process. So, ga-expect manggug ko nga negative ako ang ma-experience. It's because ang mga comments dito sa reviews sa Google, pati kaayo. Pati nagpasalamat ko sa Ginoo kay tagaan ko niya maayo kaayo nga staff na mo assist na ako. So, pag adunan ako dito sa table 9, so far, hayag gayang nawong. So, dili ko maiko nga marag siguro nakasabot siya nga naratol ko or unsa. And then, pagpunta ko dito, so gi-check ta na niya mga requirements na ako nga dala. So far, okay man siya, except atong marriage registration. So, gikuyawan ko kay, ningon man siya nga,
she needs proof nga na-register na ang ang marriage dito sa Switzerland. So, lagi forward na ako akong bana nga i-email to siya gikan sa embassy, then akong ipakita niya. Pada niingon siya nga dili kuno na mao ang past clients, dili kuno toy mao nga ilahang gipas asa kuno siya ka papel ana siya dili siya ka describe og maayo. It's because basta kay mao to siya ipangpasa ko na sa mga previous clients. Wala pa namo to siya ma-receive nga papel, pero gi-senda na mi og email sa embassy na registered na gyud ang marriage dito sa Switzerland. Kaya if dili to siya pwede gifters, ang mahitabo man gud is mobayad mi or mo prepare mi sa the rest nga katong requirements nga dapat iskip ra unta nako. If dili to siya ma-okay, mo kuan mi og ticket sa amo ang pag-adto o pabalik. And then, insurance, mga inana. Yes, nga i-consult sa embassy if okay ba to siya. She told me that I need to wait because she can be able to contact them around 8:30. So I said, it's okay. I will wait here. And she said, you can sit in this chair. You can sit and wait. And then so because the first area of the chairs, waiting area, are all fully occupied, so she told me to sit in the second area. Ang nahitabo, dito ko naglingkod. As what I've observed, gipuli-pulihan na bitaw ang mga chairs dito sa doon na ako o mga tao. As in, wala siya ingon nga, diri mo ni country sa Switzerland, diri mo ni country sa UK, or blah blah blah. Wala. Anyone can sit freely around the area. So, dito ko, nag-fill up ko sa paper, katong additional questionnaire na gihatag sa staff. And, nailalaki, usa ka staff ni doon na ako, ingon siya nga, what do I need ko no? So, muto ni-share ko niya nga na-call na ko, nag-waiting na lang ko, og something from the staff. Jofiran ko niya og drinks. So, niya na ko nga, no, it's okay. No need. So, nilakaw siya. After ato, it's like mga 5 to 15 minutes. So, naay mga nangabot dito nga mga bayi. So, dito sa table nga kong gilingkuran. Pareha din sila og country. So, mo to, dahil sa ka-staff po nga nangutana, kinsa ani, ana, kinsa pa'y walay kuan, nagipangutana po kuan. So, after ato, naiduol lang po balik tong laki. Ni-offer pito na ko og drinks a while ago. So, naiduol siya na ko balik. Then, yan na po kung gipangutana ko sa akong country. Yan kong gipabalhin dito sa first area, which was full 10 to 15 minutes ago. So, yan kong gipabalhin dito. Bali-balhin lang po ko. But to me, mura kong nalain, mura kong na-offense. Kaya nga no, katutanan nga mga lingkuranan dito, walay gibuta nga, kani siya para sa country nga kuan. And then, dito ako mismong nakauna sa maong chair. Dito ko nilingkod, ulahin ang idool tong mga babae nga, sabaan ra ba jud kaayo. The way sila nga mo behave is, maybe expert na sila dito. So, mao siguro. So, basta banha sila. And, okay ra pud nga nahawa ko dito is because ang katong naa sa palibot sa akong gilingkuran ikaduha is mga hilumon. And, most of them are formal. Nibalik na ang katong staff and luckily, okay siya. So, okay siya, makapadayon ko sa process. So, napadayon na ako ang process. And gi-assist ko niya. So, ako ang passport size ID pa jud kay dili pwede kay nakita man dahil ako ang necklace. So, pero okay ra, walay problema. Appeal man sa premium process ang katong pag-ID, pag-print, ana, sila na tanan. So, gipa-IDhan ko niya, dali ra kaayo. Walay 5 minutes. After that, di akong giingnan nga ang bayad ato sa 6th floor. So, gikuyawan ko kang wala. Ako lang pwede mo sakal dito, ani ron. So, as in, kuyawan dyan ko sa mga elevator, pagod kay ignorante pa ko sa elevator, bisag kapilan ako gabalik-balik o press sa elevator, kaya mga duming mga hotel, as in, kuyawan na dyan gihapon ko, kaya wa man dyan ko maanan pag-irana. And then, luckily, mupuyog dahil siya na ako. So, di akong gikuyogan dito sa baba, sa 6th floor. Akong paghulad dito, mga 5 minutes,
Then direkta na ko dayo bayad. And then after ato, iyan akong gibiyaan, iyan akong giingan. Or wait ka lang for biometrics. Then while gahulat ko dito, naratol ko, gagunin ko sa receipt. Kaya na may mga number dito, token number, inana ba? So, wala, pwede na ako dito siga sa akong mata, asa man yung token number na ako, ano akong receipt na ba siguro ni, it's because naman ko gisold ditong babae dito sa cashier. Ya wala ra po ko kayo, murag ako kay kadungog jud insakto. Basta kay na-mention niya nga na dito receipt, this and that. So, pwede na akong kulba, kaya ingon ko basi unyag inigtawag na sa akong number dito, niya wala ko. Pero, ang katod ang pasabot sa staff nga ga-assist na ako, nga ningon siya tawagon ra ko, tawagon jud ay ang akong ngalan. So, wala jud ay ko ikatong ing token number. So, pagtawag na sa akong ngalan for biometrics, medyo dugay-dugay siya, gahulat ko mga 15 minutes, then gitawag na ko. Pero pag abot sa biometric, dali ra pud kaayo. Pagsulod na nako. And dito na sa exit, so nangutanan ako kung asa ang exit, nangutanan ako sa guards, ayaw kong i-guide dito sa kaliwa. Pado na ako dito na sa laag ba jud ko dili mao. Office siya nga gamay nga akong nasudlan, so nibalik ko, pabalik ko dito. And then nakita na ko og door nga naay exit. So pag open ako, dili siya ma-open, bisag unsay akong i-press, dili gid siya ma-open. Ignorante na jud kayo ko. And then, nangutan ako sa lalaki nga usa. And then, nangutan ako kung asang exit. Kabalo na ko nga dito ang exit, pero nangutan ako asang exit, kaya dili ma-open ang door. So, mutunin siya kani, this is the exit. Hindi tayo usapod ka lalaki, mo exit po siya, parihami. So, pag open po niya sa door, dili gihapon maabri. So, higayran ni, or gitudloan mi atong laki. Duwa may guard nga gaatanggon nga mo guide ba dito. So, of course, kay kita mga ignorante hunta, gikan tag bukid. Dili jud ta ingon nga sweeto sa mga inana nga butang. Dayong pagabot na dito sa elevator, ay gani kay kursunada pud tong lalaki nga nakadungan ako. Dayong di po sa kabayi. So, ang lalaki mo ni press dito. So, lipay kay ko nga nahuman ang amo ang process. Tukog mausik na nga mong ticket nga 30K kaayo. Kaya hotel pa, kaon pa, bibiyahe pa mi from Himalalud to Bacolod Airport kay mas brato man dito kumpara diri sa Dumaguete. So grabe jud ang ako ang pagpamugnaw tungod sa process. Pero na successful lagi siya ang akong appointment nga wala kay daghang labad. It's because I know itagaan na jud kog saktong tawo sa Ginoo. Kay if wala gyud to, atong maayo nga ni-assist na ako as in masamot jud ko karato. So far akong na-experience sa VFS, okay ra siya. Nakatunong ra ko og maayo nga staff nga ni-assist na ako. Pero mas much better gyud nga mo go for premium kaysa ikaw pa ang maningamot dito sa process. Especially kung first time nimo o labi na kung pareha ka na kung nagyan ka sa bukid, ay wala kay mga idea sa pag-process mga inana. So, much better mo go for premium na lang ka para diretso-diretso, di na ka magdugay sa imong oras dito, and dili na ka ma-stress umayo sa process. It was a good experience for me to be alone. I was quite worried about my husband outside because there's no chair, it is warm outside. So he said he was walking around, he bought some coffee, but he was really sweating a lot because there's no fan or aircon whatsoever in the waiting area outside. So it's really overwhelming sometimes. But luckily, I processed it shortly. I think without the waiting time to clarify if our marriage is registered already in his country, it will only take like 30 to 40 minutes to finish everything. But because I had to wait for the clarification from the staff who was calling the embassy, then it took me like 2 hours to finish. But so far, it was a good experience.
And I was glad and very thankful that it went well despite the short complication, but it went well in the end. We are hoping for a good result. I am going to update you once there is a result of what we process. So that's all, gifters. Thank you for listening to my experience. And if you have any experience about it, also just comment your experience down below. And don't be shy to write down your ideas and questions also. Have a good day. Bye.